Nung makita ko nga tong tube pan na 'to sa baking store, sabi ko, "Jackpot!" Ang dami ko kaagad naisip na puwedeng paggamitan sa kanya. So today, ishi-share ko sa inyo itong chiffon cake, plus lagyan natin yan ng flavor ng bisco. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito, meron akong 12 pieces ng egg yolks galing sa large egg. So binit ko lang yan hanggang maging pale in yellow at saka frothy. Then mag-a-add ako ng 2/3 cup ng chiffon 8 cake oil. So ito talaga yung ginagamit kong oil para sa mga chiffon para talagang malambot yung kakalabasan ng chiffon natin. 2/3 cups ng milk, full cream milk yon. 1/2 cup ng sugar, 1 teaspoon ng hahaluin natin yan hanggang sa matunaw yung sugar. Importante yun. After nyan, magsisift na tayo ng 2 and 1/2 cups ng cake flour. Yung measurement by grams at saka by cups, ilalagay ko na sa description tsaka sa comment section para magawa nyo din. Kung masyado pating marami yung measurement natin, ilalagay ko din yung half recipe para, alam nyo yun, hindi na kayo mahihirapan. So, ang ginawa ko, hinalo ko lang yung mixture natin hanggang wala ng lumps ng flour. Huwag nyo tong i-overmix until wala lang lumps ng flour. So, pagka tinaas nyo yung spatula nyo, dapat nagdidrip na yung mixture ng dire-diretso. So, dito na tayo sa paggawa ng ating marang. Yung 12 nating egg whites, nilagyan ko ng 1 cup ng white sugar and 2 teaspoon ng baking powder. Imimix natin yan sa medium speed for 2 minutes. Baking powder yung nilalagay ko dito instead of cream of tartar kasi pareho lang din naman sila ng function. Nag-i-stabilize sila ng egg whites. Pero kung meron kayong cream of tartar, pwede nyong ilagay yung baking powder dun sa egg yolk mixture natin. Then, dito kayo maglagay ng cream of tartar kahit 1 teaspoon lang. So, binit ko yon ng 2 minutes sa medium speed. After ng 2 minutes, binit ko yon ng 5 minutes pa sa high speed. So, after nating maabot yung stiff peak, finold ko na yan dito sa ating egg yolk butter. Super madali lang talaga magawa ng chiffon. Talagang lakasan lang din ang loob kapag first time pero madali lang to, promise. So ayan, kapag well blended na siya, wala nang pantay na yung kulay. Usually, lagi nyong i-scrape yung bottom kasi minsan dyan natitira yung hindi pa nahalo. Ilalagay na natin siya dito sa mga tube pan. Ang size nito is 5 inch. So available to sa mga baking store, meron din ito online. Nilalagyan ko yan ng 3/4 na halos mapuno na yung tube pan natin. So, kakalabasan nito is 12 pieces. Pero, pwede mo pang i-stretch yun ng nasa 13 to 14. So, mas less lang yung lalagay mong cake butter. Yung ganito kasi kapuno, talagang uumbok siya dito sa tube pan natin. So, pwede pa kayo maglagay ng less para mas mababa yung kakalabasan. So, ibibake natin to sa preheated oven, 150 degrees Celsius for 22 to 25 minutes. Yan. Kapag ka nag-brown na yan, usually okay na. Pag nag-brown na yung top, huwag nyo masyadong papulahin kasi pwedeng ma-dry yung ating cake. Right after baking, tinataob ko na yan. Then, kapag lumamig na siya ng konti, i-release ko na yung cake dito sa mga tube pa natin. Kita nyo naman, di ba? Malambot na malambot yan, promise. Pero na-hold niya yung shape niya. Hindi siya basta-basta nagyuyupit. Nasa amount kasi ng flour na nilalagay yun sa chiffon. Kapag less yung flour, syempre mas malambot. Pero may chances din na mas mabilis siyang mayupit or mapunit. And also, hindi rin ako naglalagay ng baking soda sa chiffon. Masyado kasing matapang yung lasa nun. So, nagkakaroon siya ng aroma ng baking soda. So, hindi maganda. Nag-measure lang ako dyan ng 250 grams ng liquid whipping cream. Abangan nyo to sa market kasi ang mura niya na, ang stable tsaka masarap pa. Binit ko lang yun sa mixer until soft peak. Then, para kasing, ayoko na kasing mag-design or magpakinis ng cake. Kasi ang dami kong ginagawa, hindi nakakayanin ng oras ko yon. So, nag-a-add ako dyan ng milk para lumambot yung cream natin. So, ina-adjust ko lang to eh. Nag-a-add lang ako ng milk hanggang maging abot ng ganyan. Actually, matigas pa to. Mas kailangan ko pa ng mas soft na whipping cream dito. Para mas maganda yung bagsak niya kapag tinaktak natin. Kasi maliliit nga ito, kapag nagpakinis ako ng ganito kaliliit, ay abutin tayo ng napakatagal. At saka ang cute pati kapag alam mo yun, yung parang rustic lang yung design niya. So nagpipe lang ako dyan sa ibabaw. Yan, yung 250 grams natin ng cream ay sakto na para dito. So after nyan, itataktak ko lang yan ng ganyan para maging makinis and bumaba yung cream. Yan, ganyan.
Then, nag-microwave lang ako ng 20 seconds nitong Biscoff spread para lumambot siya ng ganyan. Pagka-microwave ko sa kanya, pinapalamig ko yan ng konti, hindi ko siya pwedeng i-pipe ng sobrang init at galing pa sa microwave. Kasi ay matutunaw yung cream natin. Masyado pati siyang malambot, so magkakalat siya kaagad. Pero after mga 2 minuto, 3 minuto, okay na yun. So pinapipe ko na siya ng ganyan. Di ba ang dali lang? Sabi ko sa inyo, tak 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 lang ng tak 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 tak. Tinataktak ko lang to eh. Actually, hindi lang Biscoff yung flavor na ginagawa ko dito. Madami pa. Naglalagay ako dyan ng mango, ng mga prutas. Ang dami-daming pwedeng gawin. So ayan, finishing touches natin ay maglagay ng cookies na Biscoff para may branding. Branding. Balitaan nyo ako kung gusto nyo gumawa ng chocolate flavored na ganito kasi napakasarap lalo nun. So ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!